Hallelujah. Amen. Okay, so, naniniwala ba kayo mga kapatid sa gawa ng Diablo? Do you believe in evil spirits? Yes or no? Sino naniniwala sa evil spirits? Okay. Sino nakakita na ng evil spirit? O sino nakakita ng white lady? Taas ang kamay. Sino nakakita ng multo, ng aswang, ng duwende, ng kapre? Ayan, nako. Sino sa inyo nagpa-albularyo na? Okay, yan. Sino sa inyo nanonood ng horror movies? Wala. Sino sa inyo nanonood ng mga violent movies na patayan, no? Labas ang dugo, labas ang bituka, labas ang utak. Habang kumakain ka, sarap na sarap kang kumain. Sino sa inyo nakakita na kayo na may sakit na pinag-pray, gumaling? Amen. Praise God. Alam niyo sa umagang ito, the title of our message is, Jesus came to set the captives free. Ibig sabihin si Jesus ay dumating upang palayain ang mga naaalipin, mga inaalipin. So, tingnan po natin itong sabi dito sa verses 7 to 8. Let us look at the crowd. Ang sabi dito, basahin natin, Jesus went out to the lake with his disciples, and a large crowd followed him. They came from all over Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea, from east of the Jordan River, and even from as far as north as Tyre and Sidon. The news about his miracles had spread far and wide, and vast numbers of people came to see him. So makikita po ninyo yung crowd. Ano Tagalog ng crowd? Madlang people, no? Crowd. Yung karamihan ng tao, ang sabi dito, the crowd, large crowd. Tingnan ninyo, galing Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea, east of the Jordan River, even as far from north as Tyre and Sidon. Kumaga, yung pumunta sa Panginoon, kung saan-saan, coming from different places in Israel. Kasi nga, yung kanyang himala, ito ay nakarating kung saan-saan. Kaya yung mga tao ay curious na pumunta kay Jesus. Vast numbers of people came to see him. So, ang tanong, ito ba mga taong ito, bakit kaya sila pumunta kay Jesus? Was it because they believed that Jesus is the Messiah, or they were just curious of his power to heal and to cast out evil spirits? So, think about this. Una, large crowd followed Jesus because of his miracles, not primarily because of his teachings. Hindi dahil sa nagugustuhan nila yung preaching ni Jesus o yung teaching. Hindi. Dahil, amazed sila dun sa mga ginagawa ni Jesus. Pangalawa, many people followed Jesus because of his physical blessings that are temporary and not because of his spiritual blessings which are eternal. So maraming tao nung panahon na yon lumalapit kay Jesus dahil doon sa nakukuha nila na physical blessings. Hindi dahil sa spiritual blessings. Okay? Kagaya din sa panahon natin ngayon, may mga tao na lumalapit sa Diyos dahil gusto nila nung blessing. Physical blessing, material blessing. Hindi yung spiritual blessing. So, gusto ng Panginoon, we should come to Jesus not only because of his blessing, but also because of his being. Ibig sabihin, kaya tayo lumalapit sa Panginoon, hindi lang sa blessing ni Lord, kung hindi dahil nakilala natin si Jesus bilang Lord, God, and Savior. Naunawaan po natin. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ay merong blessing na physical. Kasi ang tunay na blessing, spiritual. Naunawaan po natin. The greatest blessing of all is a spiritual blessing. The blessing of being a child of God. Naunawaan po natin. Ang sabi sa Colossians 1:15-18, basahin nga natin. 1, 2, 3, go. And he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth,
visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities. All things have been created by Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. He is also head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself might have come to have first place in everything. Tingnan ninyo, ang ganda. Alam niyo, this is one of my most favorite verses in the New Testament. Bakit? Ito nagpapakita kung sino talaga si Jesus. Tingnan po ninyo, ang sabi dyan, He is the image of the invisible God. Okay? Parang sinasabi dito na siya yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, tingnan sa verse 16. For by Him, sino yung Him na yon? Jesus Christ, all things were created. Tingnan po ninyo, si Jesus, siya ang manlilikha. Nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Naunawaan po natin. Hindi pwedeng si Jesus ay tao lang, tapos sasabihin siya yung creator of everything. Nakuha po ninyo? Common sense eh. Kaya po, mahirap paniwalaan yung doktrina ng mga kaibigan natin na INC na si Jesus ay tao lang. Imposibleng tao lang eh. How can a mere man be the creator of everything? Naunawaan po ninyo? Common sense naman. So, ang sabi pa dito, ito maganda dito sa verse 18, yung last part. Ang sabi doon, so that He Himself might come to have first place in everything. Ibig sabihin, si Jesus ang lumikha ng lahat, ginawa niya ito para sa Kanya, para sa Kanyang kasiyahan at kaligayahan, at ang sabi doon, lahat ng bagay ay magkaroon ng, sabihin, He might come to have first place in everything. Siya yung magiging priority, top priority ng lahat. First place in everything. He Himself might come to have first place in everything. He is first place in your heart. He is first place in your life. Naunawaan po natin mga kapatid. Sabihin, dapat ang number one priority natin sa buhay, ang top priority natin, hindi pamilya, hindi trabaho, hindi pag-aaral, hindi ministry, hindi yung sarili natin, hindi yung pangarap natin. Ang number one, topmost priority natin, si Lord Jesus Christ. Amen? Yun ang linaw eh. So that He Himself might come to have first place in everything. Naunawaan natin? Kaya hindi pwedeng sabihin natin na saka na ako mag-worship, saka na ako magdidibo, saka na ako magbabasa ng Bible, saka na ako magpe-pray, pagtapos na lahat ng kaabalahan ko sa buhay. Hindi, mali ka doon. Jesus Christ must have first place in everything, in every area of your life. Pangalawa, the Christ. Basahin natin yung verses 9 to 11. 1, 2, 3, go. Jesus instructed His disciples to have a boat ready so the crowd would not crush Him. He had healed many people that day. So all the sick people eagerly pushed forward to touch Him. And whenever those possessed by evil spirits caught sight of Him, the spirits would throw them to the ground in front of Him, shrieking, "You are the Son of God!" So tingnan po ninyo mga kapatid, sabi dito, ang daming pinagaling ni Jesus, yung mga taong lumapit sa Kanya, pinagaling niyang lahat. At ang sabi doon, yung mga possessed ng evil spirit, nakikita pa lang si Jesus, nagwawala na. Naunahan po ninyo? Yung iba, kapag nakikita tayo, nagwawala eh, no? Kasi, ay, naku, yung utang ko. Maniningil na naman to. Talaga, hindi mapakali, hindi makatulog. So, sana, mga kapatid, ito si Jesus, yung mga taong napoposes, talagang hindi mapakali. So, ang sabi dito ng mga demonyo, "You are the Son of God!" So, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung sigaw daw nitong mga demonyong ito, hindi dahil they are acknowledging Jesus as the Lord God, the Creator, the Messiah. Hindi. Ang sabi dito ay una, nire-reveal nila doon sa mga tao na si Jesus yung Messiah. Okay. Pangalawa,
gusto nilang kontrolin si Jesus sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano talaga, kung sino talaga si Jesus Christ, the Son of God. So, kaya ang ginawa ng Panginoon dito, sa pangatlo, He commanded them, but Jesus sternly commanded the spirits not to reveal who He was. Okay? Bakit pinigilan ni Jesus yung mga demonyo na magsalita? Una, it's not yet time for Him to reveal Himself as the Messiah. Bakit po ayaw munang isabihin ni Jesus doon sa mga tao, ayaw pa niya i-reveal na siya yung Messiah? Kasi hindi pa panahon, dahil kapag ka nalaman ng mga tao, siya yung Messiah, maaaring magkaroon ng kaguluhan, magkaroon ng pag-aaklas yung mga tao kasi nga pwedeng mag-aklas sila sa Roman government. So, ayaw ni Jesus na magkagulo. Kaya sabi niya, tumahimik kayo, mga demonyo kayo. Hindi pa panahon para ma-reveal na ako yung Messiah. Pangalawa, okay, it is to show to the crowd and to all demons that He has the power over them. Pinapakita dito ni Jesus na kaya niyong kontrolin yung mga demonyo. He has the authority over these evil spirits. Okay? So, balikan ko lang yung una sinabi ko na perfect timing. There is a perfect timing for everything in the unfolding of the plan and purpose of God's redemption. Ano po ibig sabihin nito? Ang plano ng Diyos, nakaayos yan. Kumbaga, alam na ng Panginoon kung ano yung step 1, step 2, step 3, hanggang sa mga susunod na steps. Hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos sa kanyang plano. Maayos ang plano ng Panginoon. Kaya, halimbawa, parang nababagalan ka sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo, manampalataya ka that God knows what He is doing. Naunawaan po natin. Kasi nga, ang plano ng Diyos, ang purpose ng Diyos, nakaayos ng lahat. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, ang tagal nyo namang kumilos. Lord, ang tagal nyo namang tugunin yung panalangin ko. Because there is a time for everything. Naunawaan po natin. Minsan natatagalan tayo na, Lord, bakit hindi mo pinapagaling yung sakit ko? Lord, bakit yung pamilya ko, bakit hanggang ngayon ay wasak pa din? Bakit yung promotion ko, bakit wala pa rin hanggang ngayon? So, remember that God's plan and purpose are in order. Nasa proper timing. Kaya nga ito, nung sinaway ni Jesus, yung mga demonyo, hindi pa panahon para ma-reveal ako as the Messiah. Kaya tumahimik kayo. Naunawaan po natin. Now, ang sabi doon sa 1 John 3, verse 8, maganda to, basahin po natin. 1, 2, 3, go. The one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for His purpose, that He might destroy the works of the devil. Okay. So, naririnig ba ako dyan sa lobby? Pakitaas kang kamay. Naririnig ba? Okay, good. Thank you. So, ang sabi dyan, kung sino man yung gumagawa ng kasamaan o ng kasalanan, sa demonyo. Ang linaw, di ba? Kung sino man ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Dahil ang dyablo ang siyang gumawa ng kasalanan mula pa nung pasimula. Ang sabi dito, the Son of God appeared. Ang anak ng Diyos ay nagpakita sa atin para sa ganitong layunin na wasakin, durugin ang mga gawa ng dyablo. So tingnan po ninyo, the purpose of Jesus Christ was not just to save us from the power of sin, from the penalty of sin which is hell, but also to destroy the works of the devil. Naunawaan po natin. So, ano ba yung works of the devil? Okay, una, sinful practices. Ano ba yung mga sinful practices na yan? Bad habits and vices, sexual immorality, idolatry, pornography, corruption, murder, theft, violence. So, yun yung mga sinful practices. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya marami na ako na ipag-pray in the past 20 years na kung ano-ano ng mga
manifestations ng demonic spirits because of these sinful practices. Marami na rin ako na ipag-pray ng mga homosexual. Meron nga ako na ipag-pray. Ano kasi yan? Yayo nung isang miyembro natin. Nalaman niya na itong yayo, itong helper nila, minumolestya yung 2 anak niya na bata. Kaya imbis na palayasin, dinala sa akin para i-deliverance. So, nung in-interview ko, sabi ko, ipakisulat mo nga kako yung mga nakarelasyon mo kasi kailangan ipag-pray natin yan. Alam niyo, sinulat 32. Ako, sino tong 32 na to? Kaklase ko po nung high school, nung college, professor ko po, yung mga nakatagpo ko po sa Luneta, sa loob po ng CR ng sinihan. Din, 32 nga eh. And then, nung pinahingi ko ng tawad, humingi ng tawad. Pero habang pinagpe-pray ko, alam nyo, parang naging bungo. Yung parang gustong lumabas nung bungo sa mukha, tapos lumabas yung dila, ang haba. Yung dila niya gumagano. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, I command you. Sabi ko, sinusunog ko yung dila mo, demonyo ka. Nako, namilipit yung dila, umikot. So to make the long story short, nakalaya, purihin ng Diyos. And then may mga pinag-pray din ako na mga, former student ko sa MCU, nursing student ito. Lalaki. So, nung pinag-pray ko, itong lalaking ito, nag-manifest yung evil spirit. Sabi ko, ang pangalan mo? Nagsalita, Prekowski. Sabi ko, sinong Prekowski ito? Sabi ko, in the name of Jesus Christ, I command you, in Jesus' name, get out, come out, go to the feet of Jesus. So, natapos. Sabi ko, iho, may karga ka eh. May nagsalitang demonyo sa iyo. Pangalan daw, Prekowski. Sino yung Prekowski na yan? Ano po eh. Yan po yung pinapanood ko na na violent po yan eh. Yan po yung kontrabida. Doon sa pinapanood kong pelikula. So tingnan mo, huwag ka manonood ng mga ganyang mga violenting mga palabas kasi tingnan mo, nakargahan ka. So pangalawa, mga kapatid, witchcraft and occultism. Ouija board, punsoy, albularyo, tarot cards, crystal ball, hypnotism, palm reading, etc. So, again, I had a student in MCU, nursing student din, pero hindi sila magkaklase. Presidente ng klase. Nagkukwento ko patungkol sa church kasi tapos na eh, last 15 minutes. Sabi ko, hindi naman pwedeng mag-early dismissal, ma-checker ako. Kinuwentuhan ko patungkol sa church, tawanan ng tawanan. Paglabas ko ng classroom, kasi nag-bell na, lumabas ako ng classroom, hinabol ako ng presidente ng klase. Sabi niya, Sir, alam po ninyo, habang nagkukwento po kayo, galit na galit ako sa inyo, gusto ko po kayong saktan. Di sabi ko, alam ko na to. Bakit naman? Ano ba ang kwento ng buhay mo? Sabi niya, Sir, nung high school po kasi, meron po kasi kaming 4 po kami. Earth, fire, water, and basta 4 sila eh. Ako po yung water. Parang avatar, no? Ako po yung water. Napapaangat po namin yung sarili namin kapag nagme-meditate po kami. Yung pong isa doon sa kaibigan ko, nakalaya na po. Na born again po. Sabi niya, ako po gusto ko po makalaya. O sige, pumunta ka sa church namin sa linggo, magpaalam ka sa magulang mo kung papayagan ka, and umattend ka ng church and then I'll pray for you. Umattend.
Right after the worship service, pinag-pray ko. Sabi ko, ganito, pinanghingi ko ng tawad sa Panginoon. Umiyak naman, humingi ng tawad. Nung pinag-pray ko, wala pang 5 minutes, tumirik yung mata. Sabi ko, sino ka? Demonyo ka? Paano ka nakapasok dyan? Sabi, sa mata. Sabi sa akin, sa mata. Anong sa mata? Sa computer games. Computer games, alam ko na yan. Computer games, demonic computer games. Sabi ko, sige, sa pangalan ni Kristo, lumayas ka dyan. In the name of Jesus, lumayas ka. Lumayas naman. Purihin ng Panginoon. Nakalaya. At alam nyo, after nung semester na yon, binalikan ako. Sabi, Sir, nag-drop na po ako sa nursing. Sabi ko, bakit ka nag-drop? Magmi-missionary po ako. Sabi ko, sige, basta kung anong kalooban ng Diyos sa'yo, pag-pray mo mabuti yan, kung yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. So, ang mahalaga, sundin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, purihin ang Panginoon. Now, kaya mag-ingat tayo, no? Yung mga witchcraft and occultism, punsoy, albularyo, at dami na ako na ipag-pray ng mga nagpa-albularyo, naku po. Kaya yung mga nagpa-albularyo dyan, una, kailangan matuto kayong mag-self-deliverance. Kasi pag hindi, nako, imbis na gumaling kayo, maaring gumaling kayo sa sakit sa batok, pero lilipat yan, sakit sa tiyan. So, kaya, yung mga albularyo, ang kapangyarihan niyan, hindi galing sa Diyos. Ang kapangyarihan niyan, galing sa demonyo. Okay, number 3, horror, rated R, and violent movies. Ang dami ko nang pinag-pray na nanood ng Harry Potter at Train to Busan. Every time I will command, lahat ng nanood ng Harry Potter, lahat ng nanood ng Train to Busan, in the name of Jesus, if there are any demonic spirits, I command you to come out. Alam nyo, hindi pa ako napapahiya dyan. Never akong na-zero dyan. Kapag ka nagko-command na ako, lahat ng nanood ng Harry, nako, sigurado may sisigaw dyan maya-maya. May magwawala dyan. Kaya kung kayo nanood ng Harry Potter at nanood ng Train to Busan, mga zombies, humingi na kayo ng tawad sa Diyos, i-renounce nyo yan para yung mga karga ng demonyo lumaya sa inyo. Okay, magic arts, black magic, white magic, Satanism, cults, Eastern religions. May pinag-pray naman kami. Ito rin. Nursing student din, nursing student. Nung pinag-pray namin, di natumba. Naku, nagkakarating ganyan. Nagsihisi pa. Sa pangalan ni Kristo, sabi ko, talian ng kamay. Talian ng kamay, talian ng paa. Gumanon. Invisible. Nakaganon. Dahil yung paa, nakaganon din. Yung pala, member ng isang kulto. At doon sa kulto na yon, tinuturuan sila ng martial arts, ng karate. So, eto pa. Satanism, cults, Eastern religions, multo, white lady, duwende, tikbalang, aswang, vampira. Meron din ako isang estudyante na, ito na, yung pinakamatalinong klase sa klase, pinakamatalino, may perfect ng exam. Sabi niya, sir, alam po ninyo, ganito po pagka po nakahiga na ako, matutulog po ako, may nakikita po ako mata sa kisame, nakatingin sa akin. Ito, born again ito. Nagtuturo ng purpose-driven life sa mga kaklase. Sabi ko, anong sabi mo? Sabi mo sa youth pastor mo, sinabi mo, opo. Ano sabi ng youth pastor? Mag-pray lang daw po ako, mawawala. Hindi po nawawala. Sabi ko, ano pa ang kwento ng buhay mo? Na madalas po ako nakakita ng white lady. Dinala po ako ng nanay ko sa albularyo. Sabi po ng albularyo, kung saan nakakita ka ng white lady, kung saan pupunta, unahan mo. Sabi ko, pumunta ka sa church namin, ipagpe-pray kita. So, ganun nga ang ginawa ko, pinag-pray ko. So, to make the long story short, nakalaya. Okay? So, saka ko na yung mga detalye kapag ka nag-deliverance na tayo. Hahaba So, mga kapatid, ito pa, sinful attitudes, rebellion, disobedience, pride, arrogance, mga broken families, disunity, and disharmony in the family. So, dito po, ito yung mga works of the devil So, dapat tayo, una, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, hilingan natin ang kapangyarihan ng Diyos na palayain tayo. Naunawaan po natin. Marami na rin ako na ipag-pray ng may mga suicidal tendencies. Gusto magpakamatay.
Yung mga nagsusugat sa kamay, parang, yun nga, may isang estudyante nga ako na umabsent ng 2 linggo. Sabi ko, ako hindi ko pinapapasok sa classroom kapag walang permit from the dean. So sabi ko, you go to the dean's office, go to your dean, and then you ask, ano ba ito? Ang dali lang. Nako. So, ang sabi ko dun sa sa estudyante, you go to your dean, you ask permission to enter my class. Ganun ako kahigpit. Di dumalik. Sabi ko, sabi na ospital. Bakit ka na ospital? Nag-suicide ka siguro, no? Nagbiro lang ako. Siguro nagpakamatay ka. Naku, umiyak na. O sabi ko, tumiiyak. Totoo po, nag-suicide po ako Sabi ko, tumigil ka ng kahiyak. Baka sabihin ng mga klase mo, inaano kita. Sabi ko, umatayin ka ng church namin, I will pray for you. So, umatayin ng church, nakinig ng Word of God, nung nag-altar call na ako, pumunta sa harap, humingi ng tawad sa Diyos. At the following week, nung nagkita kami, maaliwalis na yung mukha. So, purihin ang Panginoon. These are the works of the enemy. Okay? So, alam nyo, we have the power and authority as believers. Una, yung Acts 1:8. Alam natin yan. Basahin nga natin Acts 1:8. Ready, go. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people in Jerusalem, throughout Samaria, and to the ends of the earth. So, we have the power. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para labanan ang gawa ng Diablo at maging mga saksi ng Panginoon to share the Word of God. We have the power. Pangalawa, Luke 10:19. Basahin natin. Ready, go. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. So makita po ninyo, God has given us the authority to destroy all the works of the enemy. Kaya hindi tayo pwedeng parang, Pastor, nakakatakot naman. Ayoko niyang deliverance na yan. Hindi ka dapat matakot. Why? Because you have the power, you have the authority. Naunuhaan natin, lahat ng anak ng Diyos, we have the power, we have the authority to pray and to cast out evil spirits. Naunuhaan po natin. Okay? And then Luke chapter 4 verse 18. Basahin natin. Ready, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So, sino tong nagsasalita na to? It is Jesus Christ. Si Jesus yung nagsasalita. Ang sabi dito, ito yung aking misyon. Ang misyon ko ay ipangaral ang mensahe, ang ebanghelyo sa mga mahihirap. Ang sabi doon, pagalingin yung mga broken-hearted. Sino mga broken-hearted dito? Ang sabi ni Lord dito, He has sent me to heal the broken-hearted. Alam po ninyo, maraming tao, hindi lang nagsasalita, but they are hurting inside. Maraming broken-hearted, lalo na sa mga kabataan. Maraming broken-hearted. Ang sabi ng Panginoon, He has sent me to heal the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, upang palayain yung mga nahihirapan. Okay, now, ang tanong, who are the captives who need God's healing and deliverance? Number 1, captives to addiction. There are people who are addicted to substances, addicted to food, addicted to so many things na nagiging alipin sila. So, God wants us to be released
to be delivered from addiction. Pangalawa, captives to emotional pain. Okay? Ano yung emotional pain? Yung mga sakit sa kalooban, sakit sa puso, yung mga emotional hurts. God wants to release you from all your emotional hurts. Pangatlo, captives to fear and anxiety. Maraming tao, ang daming takot sa buhay, ang daming anxieties, ang daming worries, and God wants to release you, to deliver you from fear, anxiety, and worries. Yung iba parang ginawang bisyo yung pagiging warrior, no? Ginawang bisyo yung pagiging anxious. Ginawang bisyo yung pagiging matatakutin. Mga kapatid, 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-control. Naunawaan po natin. Kaya ang fear pala, it is a spirit. It is a spirit from evil. Ang ibinigay sa atin ng Diyos, espiritu ng katapangan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Okay. Some are captives to sickness and disease. Kaya po, meron tayong ministry ng healing dito. Okay? Hindi yung ministry ng hiling ng hiling, kundi yung healing ng nagpapagaling. In the past 24 years, marami nang gumaling dito sa ating simbahan, pinagpala ng Diyos yung ating church through the ministry of healing. May mga pilay na nakalakad, may mga bingi na nakarinig, may mga bulag na, halos bulag na pero nakakita. Maraming mga terminal diseases na pinagaling ang Panginoon. So, that is why gusto ni Lord makalaya tayo sa mga sakit na yan. Naunawaan po natin. Kaya I love to pray for the sick. Kapag halimbawa, natutuwa ako pagka lumalapit yung mga miyembro natin, Pastor, may sakit po ako. O sige, halika, pag-pray kita. Pastor, may ubo po ako. Halika, pag-pray kita. Pastor, may sipon. Halika, hindi pa tapos. Halika, pag-pray kita. Yung mga bata, natutuwa ako, Pastor, masakit po lalamunan. Halika, pag-pray kita. I love to pray for the sick. God gave me the compassion, the joy to pray for the sick. Okay? So, captives to demonic oppression. Gusto ng Panginoon makalaya tayo sa mga kapangyarihan ng kademonyuhan. Naunawaan po natin, ayaw ng Panginoon na alipin tayo ng dyablo. Gusto ni Lord malaya tayo para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Okay? So, in life application, how to release the power of Jesus in our life. Paano ba natin ma-release yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Okay. Number 1 is to pray for power and authority. Manalangin ka. Do you believe that there is power in prayer? Naniniwala kayo dyan? Okay. So, ito yung pangalawang tanong. Ilan sa inyo nananalangin kayo at least 15 minutes every day? If you believe that there is power in prayer, how many of you are praying at least 15 minutes a day? O, hindi na ako magpapataas ng kamay, baka mapahiya kayo sa katabi niyo. If you believe, listen to this, if you believe that there is power in prayer, then why are you not praying? Naunuhan po ninyo. Kung naniniwala ka na may kapangyarihan ng pananalangin, bakit taken for granted mo ang prayer? Ako po, purihin ng Diyos kasi one of my greatest desires in life is to be a powerful prayer warrior like Elijah. Alam niyo, madalas kong pinagpe-pray, Lord, bigyan mo ako ng anointing na kagaya nung kay Elijah na nakakapagpababa ng apoy sa panalangin. Yung nakakapigil ng ulan sa loob ng 3 taon. Give me the anointing of prayer. Nakagaya nung mga nababasa kong mga author na sila E.M. Bounds, sila Andrew Murray, sila David Brainerd. Give me the anointing to pray. Alam niyo, may mga araw na
Sabi ko sa Panginoon, Lord, pwede ba mag-pray na lang ako maghapon? Wala na ako ibang gagawin kundi mag-pray na lang. That is why, alam niyo, nakaka-4 na Mondays na kami sa Prayer Mountain. And then God spoke to me to go to Prayer Mountain for 7 Mondays. And 2 hours, I spent 2 hours in the prayer cell. Bitin na bitin pa ako noon. Kung pwede nga lang mag-pray ako maghapon sa Prayer Mountain, sa prayer cell. Gusto ko mag-pray talaga. I really love to pray. God answered my desire to pray. Na, Lord, bigyan mo ako ng desire na manalangin. And God answered my desire, my prayer. He gave me this great desire to pray. Okay? Pangalawa, obey the commands of Jesus. Sumunod ka. Ano ba yung pinag-uutos ni Lord? Alam niyo kapag hindi ka marunong sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos kasi in the first place, hindi ka marunong sumunod. Naunawaan po ninyo. Naalala ko doon sa seminary, sa ATS, yung narinig naming kwento, yung isang professor na ang subject niya ay healing and deliverance, isinama niya yung isang estudyante na apprentice. So, nung nagpapalayas na yung professor ng demonyo, sabi niyo sa estudyante, ikaw naman. Sabi nung estudyante, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, sabi ng demonyo, ba't ako susunod sa'yo? Ikaw nga, hindi ka nagtatights. Yun yung sabi ng demonyo. So, ibig sabihin, doon pa lang napahiya na yung estudyante, eto pa. 2 na yung naipag-pray ko, isang pastor. Nung pinag-pray ko yung pastor, 2 minutes pa lang, nawala na ng malay. Sabi ko sa assistant, alikay, upo natin. Inupo namin. Sabi ko, demonyo ka. Paano ka nakapasok dyan? Sabi nung demonyo, nagsalita doon sa loob sa pastor, galit. Ano pa? Sama ng loob. Ay ko, ano pa? Paghihigante. Ano pa? Ito, matindi. Hindi siya nagtatights. Totoo to hindi to kwentong barbero Hindi nagtatights. Di sabi ko, ilang kayo dyan? 20. Say, lumayas ka sa pangalan ng Kristo. I command you to go out, go to the feet of Jesus. O maya-maya, na himasmasan. Sabi ko, Pastor, may karga ka. Hindi makapaniwala si Pastor. Sabi ko, tanongin mo yung assistant ko. Inilista niya lahat ng entry points ng demonyo sa'yo. Galit, poot, sama ng loob. Bakit nagkaganon? Ang sabi, naku, Pastor, kasi pag nagpipreach ako, galit na galit ako sa mga miyembro ko mga tamad. Galit na galit ako sa mga miyembro kong pala-absent. Kaya pagka nagpipreach ako, talagang yung galit ko, siguro, kaya pala sa mga miyembro ko, magkakagalit, pamilya sa pamilya. Ay ko, eto pa, hindi ka raw nagtatights. Siyempre, napahiya. Pastor, kasi sa hirap ng buhay, nagagalaw namin ni Mrs. yung pang-tights. Sabi ko, alam mo, pastor ka pa naman. Itinuturo natin yan Unahin mo yung utang mo sa Diyos at tutulungan ka ng Diyos na makabayad ka sa utang mo sa tao. Magkano ang renta ninyo? 6,000 lang. Kami nga 25,000 ang renta namin, kako Nakakabayad kami. Kayo 6,000 lang, hindi kayo makabayad. Unahin mo yung utang mo sa Diyos. Siyempre, pahiyang-pahiya sa akin. Biro mo, ipinahiya siya ng demonyo. Hindi raw siya nagtatights. Ito pa isa, may dinala sa akin dito yung isang pastor na kakilala ko, babae naman. Nung nag-manifest yung evil spirit, sabi ko, sa pangalan ni Kristo, paano ka nakapasok dyan? Ang sabi, wala siyang faith, mahina ang faith niya. Ano pa? Sabi ko, ano pa? Hindi siya nagbibigay. Hindi nagbibigay, medyo nangiti ako. Ipaliwanag mo! Sabi ko, anong hindi nagbibigay? Alam ko na kasunod. Hindi siya nagbibigay sa gawain ng Diyos. Demonyo, yung demonyo, pinahiya siya. Tingnan ninyo, yung hindi pagbibigay sa gawain ng Diyos, yung hindi pagtatights, pala entry point ng demonyo yan. Kaya mag-ingat na kayo yung mga hindi nagtatights dito Totoo itong sinasabi ko, hindi to kwentong barbero Okay? You obey the commands of Jesus. Sumunod ka sa pinag-uutos ni Lord. Pangatlo, you worship God. When you worship God, your mind and heart are full of the glory of the Lord. Hindi pwedeng pumasok ang demonyo sa iyo if you are worshipful. Naunawaan natin. Pang-apat, you embrace the Holy Spirit.
Embrace the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to embrace you, and you embrace the Holy Spirit. You talk to the Holy Spirit. You pray to the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to possess you. Naunawaan natin? Naunawaan po ninyo? Mahalaga yung power and presence ng Holy Spirit sa buhay natin. Eto ha, when was the last time that you prayed, Holy Spirit, fill me? Holy Spirit, anoint me. Holy Spirit, baptize me with your power. Kailan ka nanalangin ng ganon? Kailan ka nanalangin? Kailan ka huling nanalangin? Lord, Holy Spirit, puspusin niyo po ako. Naunawaan natin, mahalaga yan. Okay? And panghuli, you rebuke diseases and demons. Huwag nyo na, tawagin si pastor, tawagin si pastor, tawagin si pastor. Mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, available ako. Is si Lord available? Ang Holy Spirit laging available. Ang power ni Lord laging available. Kaya kung nandyan may sakit sa harap mo o mayroong demonyo nagmamanifest, wag mo na, tawagin si pastor, tawagin si pastor. Andyan ka eh. Naunawaan po ninyo, ikaw ang palayas dyan. Ikaw ang mag-pray over dyan. Kasi binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at ng otoridad para manalangin sa may sakit at magpalayas ng demonyo. Naunawaan natin mga kapatid. Tingnan ninyo, look at my conclusion here. John 14, 12 to 14. This is one of my most favorite verses. Kapag bago ako mag-crusade, bago ako mag-conduct ng mass healing and deliverance, kiniklaim ko to, I personalize this. Tingnan ninyo. Ready? Go. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Tingnan ninyo. Naunawaan po ninyo. Napakaganda nito eh. Ang sabi ng Panginoon, sigurado, most assuredly, sigurado. Di ba yun yung sabihin ng most assuredly? Sigurado na sino man na nananampalataya sa akin, sino man ilagay mo yung pangalan mo dyan sa he. Palit mo yung pangalan mo doon sa he. Halimbawa, anong pangalan? Rona, Chela, who believes in me, the works that I do, Rona and Chela will do also. Di ba? Ang ganda, no? And greater works than this, they will do because I go to my Father. And whatever Rona and Chela ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If Rona and Chela will ask anything in my name, I will do it. Naunahan po ninyo. That is how to pray the promises of God. I-personalize mo. Ipalit mo yung pangalan mo doon sa mga pronouns. Naunawaan natin. That's why this is very personal to me. Sabi ko, Lord, magpapalayas po ako ng demonyo. Lord, mananalangin po ako sa mga may sakit. Pinakita mo sa akin tong verses na to. Inaangking ko po ito, Panginoon. Alam niyo, nakaluhod ako. Inaangking ko to, binabasa ko to, inaangking ko to sa sarili ko. Lord, hindi mo ipapakita to sa akin kung hindi mo tutuparin. Naunawaan po ninyo. That is why, mga kapatid, it's time to release the power of Jesus in you. It's time to release the power of God in your life. Naunawaan po ninyo, kailangan, panahon na, para yung kapangyarihan ni Lord ay gamitin mo para sa mga taong inaalipin ng karamdaman, inaalipin ng kadiliman. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us pray. O Panginoon, dalangin po namin, O God, in the name of Jesus, O God, release your power in this place. Release your power, Lord, as you have ministered healing and deliverance to thousands of people in your time. Dalangin ko, gamitin niyo po kami, Panginoon. I pray, O Lord Jesus, hallelujah, that you will release your mighty power to all of us here, so that
we can pray for healing, and we can cast out evil spirits. Kung sino man sa atin dito, mga kapatid, you desire to release the power of Jesus in you. You want to experience the power of the Lord in your life. I believe some of you here, kinakausap kayo ng Panginoon. Meron kang naririnig na boses sa tenga mo, sinasabi ng Panginoon, anak, gagamitin kita. Mananalangin ka sa mga may sakit, gagaling sila sa panalangin mo, sa aking pangalan, magpapalayas ka ng demonyo. It's time to release my power in you. Kung sino man sa atin dito, sa palagay mo, you have this desire, kinakausap ka ng Panginoon, to release the power of the Lord in you. I want to pray for you. At the count of 3, I want you to stand up. Kung sino man dito, merong desire, Lord, gamitin niyo po ako. Gusto ko maranasan yung John chapter 14, 12 to 14. If you have that desire right now, I believe the Lord is putting that desire in your heart. At the count of 3, you stand up, and I will pray for you that the same anointing that God has given to me will also be given to you. Okay, 1, 2, 3. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, you can see these people standing before you right now. They want to experience your mighty power, Lord. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, I pray, oh God, remove the spirit of fear na inilalagay ng demonyo sa kanilang mga puso. Bagkus, palitan mo ito ng katapangan. 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-control. Hallelujah. Sige, ipatong ninyo yung kamay ninyo sa ulo. At isipin mo, yung kamay na yan, kamay ni Jesus. And I will pray that God will give you the anointing to pray for healing and to cast out evil spirits. Panginoon, nakikita niyo po itong mga taong ito sa pangalan ni Jesus. Lord, they desire to be used in the ministry of healing and deliverance. Panginoon, iparanas niyo po sa kanila yung John 14, 12 to 14. Ang sabi mo, most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this, he will do. Because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Oh God, I pray, Lord, that this passage will happen to them. Bigyan mo sila ng kapangyarihan. In the name of Jesus, yung mga may sakit na kanilang papatungan ng kamay, pagagalingin po ninyo. At kung sino man ang inaalihan ng demonyo, sa pangalan mo, Panginoon, kapag pinanalangin nila, yung mga demonyong ito ilalayas sa pangalan ni Jesus. Thank you, God. Lord, raise up an army of healers and deliverers in this church, oh God. Hindi lang po ako ang may kapangyarihan na magpalayas ng demonyo at manalangin sa mga may sakit. Lord, raise up an army, oh God. Raise up an army of healers and deliverers in this church. Salamat po, Panginoon. I pray, God, that within this week, kapag ka mayroong sakit sa pamilya o kaibigan nila na may sakit at pinatungan ng kamay, ipinanalangin sa pangalan mo, pagalingin niyo po sa pangalan ni Jesus. Thank you, God. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you. We glorify your holy name. Release your power in this church, O God. Release your power, O God, in this church for the glory of your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen,
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.